Ayan. Ako ay magluluto ng adobong sitaw. Ayan, paborito ni Habi ang adobong sitaw. So, balat tayo ng bawang. Ayan, sibuyas. Masyadong makapit tong balat nitong sibuyas. Ang hirap balatan. Para siyang shrimp na na-overcook. Nakatikit yung balat. Okay. Oh, sakit yung tayo. Yan, at ang sitaw na nabili namin sa may UP. Ay, ang kapti sa bata. Lumuluway, mata ko ang kapdi. Ano ba yan, kuya? Ang kapdi talaga. Hindi ko naman nawakan mata ko. Ang tindi. Tindi na sibuyas. Ay. Para tuloy ako nanood ng teleseryeng nakakaiyak. Ito ang mga some vegetables na kinakain ni Habi. Paborito niya sitaw, sayote, broccoli, diba? Yan. Hindi niya gusto ang talong, anything from pinakbet. Although sa pinakbet ang kinakain niya is yun nga, sitaw. Kinakain din niya yung pag nito. Pero ayaw niya ng ampalaya. Ayan. Oops, ito maliliit na. Tanggalin natin ang maliliit. Kaloka. Hanggang ngayon, mahapdi pa rin yung mata ko. Ayan. Nahimay ko na yung nahulog pang isa. Ayan. Usually sa probinsya ganito. Pero para mas mabilis, huwain na lang ng kutsilyo. Tapon ko muna to. Then, hiwain natin ang corny. Babat ko muna sa mga sitaw. Ay, that's good. Ayan, babat ko muna sa mga sitaw dito.
karneng pansahog. 2 piraso pala to. Siya. Gusto kong kunin yung taba eh. Gusto ko siyang gawing mantika. Ginagawa nyo rin ba yun? Yung pinagmamantika nyo yun. At yun ang pinakamantika ng ano. Ng ginisa. Ayan. Nung bata ako, mahilig ako manood ng pagluluto ng nanay ko. Magaling magluto ang mother ko eh. May lahi kasi siyang Pampangan. Ayan. So, ayan. Kaya noon, nung bata ako, lagi ako nakasilip sa kanya. Pag nanonood, minsan nga pinapalis niya ako dahil nga bakit matilamsikan ako ng mantika, ganyan. So, tayo ng paglulutuan. Ito na lang. Mabigat siya. Let's start. Sindihan ng kalan. Ayun. So, there's nothing in it. So, kailangan nilagay lang itong tapa ng baboy at gawing mantika. Ayan. So, ayan. Pagmantikain natin siya. Naigigisa natin to. Nakapagsaing na rin ako. Ayan. Hindi ko na nakalimutan magsaing. So, walang tayo ng sandok. There. Hindi tayo ng kandila. Pagka sometimes although hindi naman siya nangangamoy, nagsisindi ako ng kandila para i-absorb niya yung ayaw yun, para hindi mangamoy itong buong kondo. I-absorb niya yung smell. Hindi ko na sinandahan yung range hood dahil maingay. So, ito na lang kandila. Ito, dish dryer. Pag natuyo na siya, saka lang niya namin nilalagay sa cabinet. Ayan siya. Tayo lang natin siyang mantika. Nire-refulan ko lang tong oil. Kasi kami mahilig kaming bumili ng mga malalaking container ng kahit na ano, panlinis, panluto, ganyan, mantika, toyo, patis. Kasi nga po, mas makakamura ka kung bibili ka ng mas malaki. Tapos salin mo na lang siya sa ganyan, yung container na ito. Tapos lalo sinalagyan ko na lang siya ng label. Kaya yan, nakalagay patis, ito nakalagay toyo. Tapos yung mga malalaking container. So, itong mantika na to galing pa sa States.
So, yun ang ginagawa ko kahit sa States. Nilalagay ko talaga sa container. Kasi nga, lalo na kung mamimili ka sa Costco or sa Sam's, malalaki yung mga product nila doon. So, kailangan talaga na ilagay mo siya sa, i-transfer mo siya sa mas maliit na container. Ayan. So, nalagay ko na siya dito. Balik ko na siya dyan. Ayan, yung mga yan galing sa States. Itong mga to. Favorite ni Habi, sardinas. Pinapalaman niya sa pandesal. Ayan, magmantika na siya. Ayun. Kaya hindi na ako magdadagdag ng mantika kasi nga pagmantika na yung ating pork fat. Nakikita niyo ba yung mantika niya? Yun o. Sisil ba siya? So, ganito yung nakikita ko sa nanay ko noon. Nagluluto siya. Kaya namantika niya yung pork fat. And then, mag-start na siyang mag-isa. So, lagyan na natin yung bawang. Mahilig ako maglagay ng maraming bawang. Lalo na pag yung sa adobong baboy o adobong manok. Ilalagay ko isang bowl ng bawang. So, ayan. Bawang. Ito, 2 cloves of garlic lang ito. And then, the sibuyas. Tatalsik. Niloloko ako ni Abby. Mahirap to bang magluto, may hawak-hawak na cellphone na nag-video. Sabi ko, kaya. Ayan. Dati pa, trinay ko ng mag-video ng mga niluluto ko nung nasa States ako. Kaso nga, lagi ako ini-interrupt ni Habi. Kaya, tinamad ako. Ayan. So, ayan, nilalagay na natin ang karne. Na-amay ko ang bawang at sibuyas at yung taba ng baboy. Na-amay ng taba ng baboy parang charon. Kapag ka nag-iba na yung kulay ng karne, saka natin nalagyan ng toyo at vinegar, suka. Ako kasi pag nagluto, hindi ako nagsusukat ng kaya pa sometimes pagka tinatanong ako kung ano yung recipe ko, ibigay ko yung ingredients pero walang sukat dahil nga hindi ako nagsusukat ng unless magbe-bake ako. Yung baking kasi kailangan talaga sinusukat yung ingredients nun. Pero kapag ganitong mga ulam-ulam, tansya lang ako. Ayan. Halaan ko na yung apoy. Ginigit na yan. Ayun. Suka. Ganito ko na yung cane finger. And then ground black pepper. Marami talaga ako naglagay ng black pepper.
Sabi nila, pagka nagluluto ka na may suka, wag mo agad siyang hahaluin hanggat hindi kumukulo. So now, kumukulo na siya. As you can see, pwede na siyang haluin. Haluin ko lang sandali. And then, oh, sorry. Ayan. Lagyan natin ng konting tubig para lumambot yung karne. Hi! Nagulat naman ako. So, yan. Lagyan natin ng tubig. At takpan. Balikan natin yung oil natin. I can smell. Ang kagandahan dito sa Pilipinas, pagka malambot naman yung karne ng baboy. Yung karne ng baka lang talaga ang hindi. Talagang kahit na pressure cooker mo pa kahit na yung nag-shred na siya, natitigasan ako dun sa laman niya. Ayan, kanti pa. Tapos yung daughter ko magluluto siya ng chicken nuggets para sa apo ko. There! Hi! Hi! Let's check again. Ayan, naamoy ko yung suka. Mahilig ako sa may suka. Pwede na ito, nagay ko na siya. Yan, napakasimpleng lutuin. Adobong sitaw. Yan. Takpan, ulihin natin. Yay! Yan, lugasan ko na ulihin kanina. Ayoko kasi nakakita ng kalat sa sink. Let's check again. Yeah. Hindi lang. Let's check. Ito na siya. Okay, patayin na siya. Okay, ito na siya. Kanin na lang. Uy. Ayan, nag-iinig na siya.